Huli na daw, Ah, huli na. fully vaccinated na. Yan ang magandang balita, Brad. Okay? Tapos, pati yung mga bata ngayon, pare. Yeah, 12 to Doc. 17, simula na ang Pfizer. Mm. Vaccinate na po. Okay? Ang mga anak po ng ating mga bossing, vaccinated na, Brad. Okay? Wow. Yung bunso ko, pagdating ng January 12 na siya nun, ipapavaccinate ko na rin. Anak ni na Brother Christian Enrile, ni Best Friend Adrian de Rosario, vaccinated na rin. Why? Para maiwasan natin yung severe or critical type of COVID. Magka-COVID ka man, mild lang. Asymptomatic. Okay? So, malaking bagay po yun. And syempre, kailangan ng well-balanced diet, fruits and vegetables, okay? Tapos po, exercise, sunlight, enough hours of sleep, okay? Tapos po, drink lots of water, ha? Malaking bagay. And of course, take the great supplements of the company. At ang pinaka libre sa lahat is for you to smile. To help Yeah. strengthen your immune system, okay? And of course, for you to attract positive fortune. So, i-type nyo nga po dyan sa ating comment section, okay? Smile and be happy. Yeah. Okay, ha? So, pare, game na tayo. Game, Good. Doc. COVID nga pinag-uusapan. So, syempre, may mga words tayo like airborne diseases. Yung Mm. babanggitin namin ni Brother Ian, bago po kami tuloy magpatuloy sa aming discussion, eto po lahat may medical basis. Okay, kaya babanggitin ko po yung mga sources, tapos i-explain po sa inyo ni Brother Ian yung mga naman po ng topics na yon. So, what are airborne diseases? This was medically reviewed by Deborah Witherspoon, Doctor of Philosophy, RN po siya, written by Anne Petrangelo on March 19, 2020. Pare, ano nga bang airborne disease, pare Koy? Yan, ito Doc. Oh. Airborne disease can spread when people with certain infections cough, sneeze, or talk. Yan, spewing nasal and throat secretions into the air. Yan, some viruses or bacteria take flight and hang in the air or land on other people or surfaces. Yun. Yan, when you breathe in airborne pathogenic organisms, they take up residence inside you. You can also pick up germs when you touch a surface that harbors them and then touch your own eyes, nose, and mouth. Parang familiar to, Doc, ha? Oo nga, pare, no? So, pag sinabi pong pathogenic, disease-causing organisms, yun, yun po yun ang ibig sabihin ng pathogenic. Kaya nga po, tinan mo pare, humatching, ang ganda ng Mm. ginamit nila diyang camera, tapos nasa dark area sila, talagang kitang-kita mo, yan yung hindi mo nakikita. Ganyan Yes, Doc. karami pala, Brad. No? Mm. Ang dami, Ngayon, what if humatching ka, umubo ka using your hands? Yung kasi yung nakasanayan natin, pare. Tapos bigla Mm. kang humawak sa escalator, humawak ka sa doorknob, humawak ka sa telepono. Yun na. Mm. Tapos may ibang taong humawak, hawa-hawa na yon. Tapos bigla mong hinawakan yung sinabi na ni Brother Ian, no? Mata, ilong, bibig. Ito Mm. pong mga to, ang tawag dyan mucosa. Ito skin. Sa skin po, hindi makapenetrate yung virus. Mm. Pero sa mucosa po, they can easily penetrate the mucosa. Why? Kasi maraming blood vessels po doon. Yun po yun eh. So sabi na, Dok, ganun pala katindi yun. Yeah. Now, let's continue with this. Brad, may iba't ibang klase po, Mm. okay, ng mga microorganisms and way of transmission sa Mm. air. Sabi nga po, Dok, ano to? Respiratory infection? O Brad, Mm. explain mo naman sa kanila to, pare ko. Yan, ito Doc, respiratory infections can be transmitted through droplets of different sizes. Yan, when the Yan. droplet particles are greater than 5 to 10 micrometer in diameter, they are referred to as respiratory droplets. And Okay. when they are less than 5 micrometer in diameter, they are referred to as droplet nuclei. Yun. So, pag mas maliit sa 5 micrometer, droplet nuclei yan. Pag Mm. 5 to 10, yan ay respiratory droplets. Okay, yan yung nakasanayan po natin na, ay, droplet transmission pala yan. Yun yun. Pag droplet nuclei, yan yung tinatawag nating airborne, pare ko. Mm. Okay, so dapat klaro po tayo doon. So, Doc, teka lang. May certain distance ba yan? Yeah. Pag mga droplets, respiratory droplets, yung mabibigat. Mm. Once you cough or sneeze, mga 3 meters. Ay, 3 meters, 3 feet, 1 meter. Maximum na, pare, yung 2 Mm. meters or 6 feet. Pero Mm. ang airborne droplet nuclei, 10
10 feet hanggang 20 feet, they can suspend in the air for seconds, okay? Yun ang problema natin doon. Okay, so mas matagal siya nagsususpend sa hangin at mas malayo po yung pwede niyang maabot. That's the problem. Now, pare ko diretso natin. Ito na. Marami mga common infections that can spread by droplet. Tandaan niyo yung droplet, yun yung mabigat ha. Okay In at least some cases, pare, pakibanggit naman sa kanila yung mga sakit na to na pwede tayong mahawa through droplet transmission. Yan. Ito Doc, many common infections can spread by droplet transmission in at least some cases, including common cold, yan, diphtheria, fifth disease, o yung erythema, infectiosum, yan, influenza, meningitis, mycoplasma, mumps, yan, pertussis, whooping cough, yan, plague, rubella, plague yan, rubella, yan, strep throat, yan, scarlet fever, pneumonia. Yan. Okay. Sabi nga natin, pare ko yan, no? Ano ba yung mga strep throat na yan? Yung mga pneumonia. Yan yung isa po sa pinaka-common na streptococcus is the Streptococcus pneumoniae. Yan po yung nagkukos talaga ng mga severe type of pneumonia. Pare, kaya nga, di ba, brother, meron tayong mga tinatawag na pneumovaccine, Pneumo 23, tapos Prevnar 13. Yan, okay? So, kailangan po yung mga yun. Kasi nga, etong mga to, medyo droplet yan, malapitan. Ibig sabihin, Brad, yung mga 3 feet. Okay? So, kaya nga, ang pinag-usapan dapat talaga may certain distance po tayo. Ito naman yung airborne. Yung droplet nuclei, pare ko. Okay? Marami rin yan, Brad. Sige, pare, ilitahan mo sa kanila, Brad. Ito, Doc. Yan. Many common infections can spread by airborne transmission, at least in some cases. Yan, including, but not limited to, measles morbillivirus, yan, chickenpox virus, Mycobacterium tuberculosis, influenza virus, enterovirus, norovirus, and less commonly, yan, coronavirus, adenovirus, and possibly respiratory syncytial virus. Yan, pare. Isa sa pinaka-common, or should I say dalawa, Mycobacterium tuberculosis, TB, at saka influenza, yung flu, pare ko. Nagsisimula na ho yan. Yung flu, pampagulo lalo yan ngayon sa sitwasyon natin ngayon. Bakit? Kasi ang flu symptoms, halos kaparehas na rin ng COVID-19 symptoms. Tama? Kaya ang sinasabi namin lagi, dapat makaiwas tayo sa mga sakit na yan. Kasi ngayon talaga, in all honesty po, magkaamin na ho tayo. Pag may ubo ka ngayon, may sipon ka, ang unang iisipin namin mga doktor, COVID ka. Yeah. Yung iba sabi, kayo naman, lahat na lang COVID. Oo. In all honesty po, pasensya na po I'm just being honest. Pag kayo may sipon, may ubo, nilagnat, masakit ang katawan, ang tingin namin, COVID ka muna. Until proven otherwise. Yeah. It's better to be safe rather than to be sorry. Yun ang sinasabi lagi natin Okay? Now, sige po, Doc. Yan pala yung mga yan. At isama nyo na dyan sa airborne, pare. I'm sorry, kanina sa droplets, isama nyo na po doon yung COVID-19. So, yun yung mga malapitan, pare. Now, ang airborne transmission, Doc, yan yung mga 3 to 6 feet, more than 6 feet. Kaya nga parang ang dami nagkakaroon ng tuberculosis sa Pilipinas. Magsalita ka pa lang. Hindi mo alam yon, yung mga mikrobyo na nanggagaling sa bibig niya, pwede ka nang mahawa kaagad. At, Brad, tingnan mo yung picture sa kanang bahagi. Yes, Doc. May mga sugat na, butas na. Yan yung cavitations that will be caused by Mycobacterium tuberculosis if they will not be treated properly or if left untreated. Antindi, ang lupit. Okay? Ngayon, sige. Ito na yung mga simptomas. Ang pag-usapan muna natin, airborne. We concentrate our eyes on airborne diseases. Sige, pare ko, pakibanggit naman sa kanila. Yes, Doc. Yan. Airborne diseases, yan, usually result in one or more of the following symptoms. Yan, inflammation of your nose, throat, sinuses or lungs, loss of appetite, yan, coughing, sneezing, congestion, runny nose, sore throat, yan, swollen glands, headache, body aches, fever, and fatigue. Yan. Kung iisipin nyo, parang yan na rin yung mga symptoms kasi. Yan na yung COVID. Alam nyo po yung 3 common signs and symptoms ng COVID, pare? Sa kanila po, for your information, cough, fever, fatigue. Cough, fever, fatigue. Sabi mo, Doc, parang nandyan lahat yun Di ba? Nandyan lahat cough, fever, fatigue. So,
Paano mo ngayon malalaman? Minsan po talaga yung loss of smell, loss of taste, yan, napapasama yan. Okay, mas common yan sa mga COVID cases natin. Pero cough, fever, fatigue will be the first signs and symptoms of COVID. Maliwanag po. Yan. Dapat kasi pare, klarong-klaro sa isipan natin kung ba't ang mga doktor, ang tingin ka agad sa atin muna, COVID ka. Okay? Ngayon, pare, eto na. Pag-usapan na natin yung magandang produkto natin. Brad, anong pangalan ng produkto natin, pare Koy? Yan, eto Doc. Yan, iProtect 24/7. Pare, Pare, Ayan, yan, Bagong-bago pa, Brad, Wow. Bagong-bago pa, pare. Pinapakita ko lang sa kanila para maliwanag na maliwanag. Ito po, lapit natin lang gusto. Yan, Yan. Okay, yan. Butas Sealed na green, sealed yan, Oo, pare, sealed na. Ay, butas ba? Kasi, ayan. Yan. Yun. Okay po. Okay, tapos, ito yung lalagyan niyan. Ganda ng lalagyan, Yan. Okay, good. Ayan. Oo. Okay, yan. So, So, talagang alam mong malinis na malinis yan. Okay, now, at Brad, ang ganda ng energy na lalagyan, Di ba? Yung pinag-usapan natin, pare. Yan, yung Flower of Life Design. Di ba? Serenity, balance, ang ganda nito. Okay? O, hindi pala makita ng gusto. Buksan natin ito. Kaya nga, napakaganda po ng produkto natin eh. Ito. Ito yung likod ng yan yung iProtect. Yan tinatawag na Flower of Life Design. So, madaming purpose pala tong produktong ito. Okay? Kasi 2-in-1 yan. Kung iisipin, may energy pendant ka, tapos meron pang iProtect 24/7. O sige, pare, pag-usapan na natin to. Yan, Brad. Carrier necklace, made of what, pare Koy? Yan, surgical stainless steel. Yan. Yun. Again, surgical stainless steel. Pare, pakibanggit nga to. Yung bilanggit ko kanina, pare Koy. Yan, ito maganda to, Doc. Ito yung tatandaan ko lagi pag sinishare natin. Flower of Life Design. Back. All throughout the history in hundreds of structures, pieces of art and manuscripts all over the world. And it's known for being perfect in form and in proportion, and it is a symbol of serenity, balance, and harmony. Yan. Minsan pare, pag na-stress talaga ako, tinitingnan ko to, Brad. Nakaka-relax. Flower of Life Design. Okay, kaya nga sabi ko sa inyo, hindi basta-basta maglalagay ng disenyo ang mga board of directors na hindi nakakatulong sa katawan natin. Okay? So even the design itself will make you feel relaxed and comfortable. Okay? Now, eto na. Ano ba talagang iProtect 24/7? Yan na. Pare, pag-usapan na natin ng gusto to. Pakita na natin sa kanila. Okay? Let's go with this. Yun! Number 1 is what, pare? Yan, Japanese technology, Doc. And? Yan, 30 years of laboratory and clinical research. 30 years. Wow. Pare, patibayan natin. Yan na. Triple patent made in USA. So, 2 patent po sa Amerika, 1 patent po sa Japan. Saan ka pa? Yung 2 bansang yan, pag nakita mo yung combination yan, matibay na matibay ang produkto mo, ibig sabihin. Yes, Doctor. And formulator of our product is of course Dr. Kiyuhiro Wake. Of course, from Japan. Okay? So, pare, okay, game tayo. Eto na. Sabi nga po, Doc, anong mga advantages po nito? Yan, pare. And the first of its kind in the world. Yan, not a beverage, not cosmetics, not supplements, not telco or service. And? Yan, ito, Blue falls under a new category, Blue Ocean Strategy. Yan. Blue Ocean, pare. Ano yung isang produkto? Pare, may isa tayong produkto, no? Blue Ocean din di ba? Yan. Ano ba yung magandang? Sea Supreme. Okay, Brad. Pakisabi ang magandang advantage ng Blue Ocean compared to Red Ocean, pare ko. Yan. Ito kasi, Doc, there are 2 kinds of products in the market. Red Ocean and Blue Ocean. Yan. Red Ocean are products that have close similarities to those manufactured by other competitors. Good. Hence, yan, making it harder to sell kasi pare-pareho nga eh. Pero Blue Ocean Strategy, yan, is creating a new market for products that are unique, making competition irrelevant. Yan na. Yun ang advantage eh. Kasi first of its kind eh. Kaya wala ka pang kalaban pag sinabi mong Blue Ocean Strategy. Tapos maganda yung technology yung ginamit. So, that's good. Okay? Inuulit po natin may mga studies yan. Hindi tayo mag-iimbento. Sige, para maganda, diretso natin pare, usapan natin. Okay, game. Anong binabanggit, pare Koy? Yan, ito Doc, mobile antibacterial, antiviral protection, airborne. Airborne.
And that's the boss. Si Doc, Wearing the eye wearing the eye protect 24/7, okay? Green zone protection made up of chlorine dioxide. 1 to 2 meters surrounding and protecting us against airborne different kinds of microorganisms. Bacteria, virus, protektado ka. Yun ang usapan po dito. That once they enter the green zone, patay ang mga yan, Brad. Okay. Para mas maganda, Brad, sige nga, pakibanggit na ito. Yan, ito daw, wearable technology emits invisible fumes, creating a 1 to 2 meter green zone that disintegrates bacteria and viruses within seconds. Wow. Ang ganda ng word na yun, pare. I like that word. Okay, those words. Within seconds. Okay, inuulit ko po, You can type it down there, chlorine dioxide. Okay, chlorine dioxide po. Okay, ang laman po nito. Parang ganito yan, Brad, Hindi ba sa mga swimming pool, pare ko, may mga chlorine yan, di ba? And I'm sure nakapag-swimming na naman tayo halos lahat sa swimming pool. Okay? Huwag lang ngayon. Siyempre, although ngayon, pare, bali ka na kagad yung iba sa swimming pool. Nakikita ko. Okay? Ang advantage nun, Brad, yung mga mikrobyo, saka nabitbit mo, bacteria, virus, pag lublob mo sa pool, patay sa chlorine yun. Okay? And even sometimes, di ba yung mga bata, hindi natin mapipigilan, di ba? Doon umiihi yung mga bata, di ba? No? So, kasi di mo kasi sila masabihan minsan don't urinate there, pero makikita mo nanginginig yung batang gano'n. Di ba? So yun, correct me if I'm wrong. Okay, correct me if I'm wrong. Pero talagang halos lahat naman tayo ng mga bata tayo dumaan sa pag-ihi sa pool, di ba? Tama, no? Buti na lang may chlorine, pare. Buti na lang may chlorine. Okay, why? Para patay pa yung mga... Hindi ko sinasabing umihi kayo, yung mga bata. Huwag na yung mga adult, parang awa naman po, okay? Pero as much as possible, huwag tayong umihi talaga sa pool, pati yung mga bata. Pero don't worry, may ano yan, may chlorine po yan. Kasi sa mga studying ginawa nila, no, pare, all over the world, wet environment, nilagyan ng mga bacteria, ng mga virus. But when exposed to chlorine dioxide, patay kaagad yung mga mikrobyo. Yun. Wow. Okay? So, pare, eto yan, Brad. Yun ang gusto ko dito. I was able to get this from the internet. Okay? E-publication 2016 March 1. Okay? Ano yung sinabi? Inactivation of airborne bacteria and viruses, Brad. Using extremely low concentrations of chlorine dioxide gas. At mga Japanese scientists, pare, talaga ang nag-aral nito. Yun ang naging magandang advantage yan, pare ko. Okay? Yan. Tinitingnan ko kasi yung mga comments nila, kaya napapatingin tuloy ako sa kaliwa ko. Okay? Ngayon, Brad, para mas maganda, pakibanggit naman sa kanila yung pinaka-summary. Okay? Yung pinaka-result. Okay? Nung ating pong, yung study na ginawa po. Sige, pare ko. Yes. Ito, Dok. Yan, taken together, we conclude that chlorine dioxide gas at extremely low concentration, less than 0.03 parts per million, and can reduce the number of viable microbes floating in the air in a room. This results strongly support the potential use of chlorine dioxide gas at a non-toxic level to reduce infections caused by the inhalation of pathogenic microbes in nursing homes and medical facilities. Ang galing. Okay, so again, hindi inimbento. Inaral. Na-test mabuti. Non-toxic ho yung, kaya huwag kayong mag-alala. Yung iba sinasabi ko rin dioxide, delikado yan. No. Okay? Yung ganung level po, non-toxic level ho yun. Pero kayang pumatay ng mikrobyo, pero hindi kayang sirain ng katawan natin. Yes, Doc. Yun. Maliwanag po, Klarong-klaro po yung study na yan. Kaya nga, of the so many studies, pare, yan ang kinuha ko. Isa yan sa kinuha ko. Pero Google lang kayo sa internet, makikita nyo po yung mga functions po ng chlorine dioxide against airborne bacteria and viruses. So, proven naman. Okay? And this study po, iba't ibang study po, ito yung nakuha ng ating manufacturer. Yan po yung mga iba't ibang klase ng mga bacteria, ng mga virus na kaya niyang patayin. Wow. And ang dami, Brad. Okay? Pag tinitingnan mo po dito, talaga napakarami po. Yes, yun yung advantage, pare, ng ating magandang produkto. Okay? Yes. And yun, may umubo, may humatsyeng. What if hindi talaga nag-cover ng mouth and nose? Wala pang face mask. Okay? Lucky for you if you're wearing the Eye Protect 24/7.
Kasi nga po, Yeah. pagpasok po ng mga mikrobyo inside your green zone, as I've mentioned earlier, within seconds to minutes, patay ka agad yan. Protektado ka. Maliwanag po. Okay? Eh, sabi na iba sa akin, brother Ian, Dok, paano po kung harapan kayo, biglang kumatsing? Ayun. Ayan. Pag naramdaman mo yung laway sa ilong mo, saka sa mukha mo, Masama-sama. wala na tayong magagawa doon, brad. Okay? So, certain distance. Droplets na yung sa'yo eh. Tutukan yun eh. Walang ganunan. Okay? Kaya nga po, again, we're just trying to make you laugh. Pero yun yung reality kasi. That even if you're wearing this, pero tutukan po yung pag-hatching sa'yo, may hirap naman Tama po po. yata yun. May certain distance po syempre, kaya nga airborne ang usapan natin. Okay po. Now, sige, pakita natin. Pare, gano'ng katagal tumatagal ang protection natin, pare? Yeah. Protection lasts up to 1 month. Yan. Huwag yung kantahan ng happy birthday. Okay? Happy birthday. Happy birthday. Kinakanta mo yung ano, no? Yung iProtect. Ay, wala na. Paso na yun. 1 month po dapat pinapalitan na kaagad. Okay, maliwanag po tayo, Yung iba naman nilalagyan tissue paper para lang masabi may kulay puti sa loob. Hindi po ganon, okay? Huwag ganon, okay? Dapat po talaga pinapalitan po natin yan, okay? And this is the wonderful product, yung iProtect 24/7. Pero pare, gusto ko to Nakita ko to sa yung silabit sa ating papers, studies ng ating manufacturer, okay? About their study concerning chlorine dioxide. Okay, sandali Pare, pakibanggit mo naman sa kanila, magmula sa itaas natin. Yan, eto Doc, parang nag-experiment sila sa kamatis. Yan, keeping the freshness for tomatoes. Yan, effective for vegetables and fruit. Yan, yung unang photo, Doc, ni-wrap with impregnated cloth. Yan, after 40 chlorine days. Dioxide, may chlorine dioxide yun. Okay. After 40 days, Doc, fresh pa rin. After 50 days, fresh pa rin. Pero yung isa, walang application, walang chlorine dioxide. After 40 days, bulok na. After 50 days, Doc, abo na. Oo nga Grabe Grabe. Pare, may nasa ilalim Pakibanggit nga yung nasa ilalim. Ito Doc, yan Tested in the temperature, 30 degrees. Yan, in the room. Yan, cut the tomato in last day and the tomato is as fresh as the day it bought from the market. Ang tagal na nun, Doc, Fresh pa rin. Kaya nga sabi, Brad, meron pa tayo sa YouTube, you can watch this, no? Chlorine dioxide test, okay? Orange, using orange po. Okay, ang ginawa nila, hiniwa yung orange, then nilagay po sa resealable plastic, nilagyan yung isa ng iProtect. Okay, syempre po hindi na syempre kasama yung energy pendant yung laman lang nito, yung iProtect lang. Kasi may nag-message sa akin, Dok, ba't ganun? Okay? Kala ko ba, Dok, protected, may antibacterial, antiviral. Can you kindly send me the picture? Pare, isinama to. Wag po. Naman Okay, hindi biro yun isinama, wag. Yun nasa loob lang. Okay? Definitely yung ating stainless steel, may bit-bit na mga microbe yan kasi coming from outside di ba? So, yung ginawa niya, vinidyo niya pare, 24/7. I forgot the number of days, if that was 6 days or 11 days ba. Okay, pero naka-video yan 24/7. And true enough, when they opened the resealable plastic, yung may iProtect 24/7 pare, fresh na fresh pa rin. Yung walang iProtect 24/7, rotten na ho. Wow. Okay? Napasok na ng mga algae, ng mga molds, yan. Nasira na po. Yun. Okay, so again, we're not trying to invent certain things here, or we're not trying to deceive people that's not our job. Hindi po namin ugali yun. Lalo na po, I'm a doctor by profession. I only talk about facts and reality. Okay, so katulad po sabi ko, you can watch that in the internet and you can read different studies in the internet. Okay, mababasa nyo po kung gaano po ganda yung produkto pong iProtect 24/7. Now, pare, they might tell us, Brother Ian, Doc V, meron na akong C24/7 or Complete, C Supreme, Polydus Ultrate 2. Wow! These are wonderful products that will serve as your internal protection to strengthen your body. But that product, iProtect 24/7, will serve as your external protection. And as we always say, Brad, the more protection we have right now, the better for the body. Yes. Tama to. Klaro po? Pare ko, yun.
ang iProtect 24/7. Yan. Yan. Okay, ha? So, Ganda dapat nun, po Doc. talaga, meron po tayo niyan, ha? Dapat gamitin niyo po yung mga iProtect 24/7 niyo po. Okay? So, Yeah, tama. good. Game, Yan, pare. Doc. Yan, Yan. pag-usapan na natin. Yan, Okay? Doc. Siguro Pare. paalalahanin lang ulit natin sila. Ilang araw ba talaga, Doc, ilang araw bago palitan yung iProtect 24/7, yung chlorine dioxide na laman? Oo. Ulitin namin ni Brother Brother Ian, huwag kakantahan ng happy birthday. Okay, 30 days lang po. 30 days. It's only good for 1 month. After 1 month po, kota na yung palta na po ng panibago. At Palitan na, in all Papa. ko, dapat pag bumili kayo, pakita nating mabuti, Yes, Doc. sealed na sealed. Ay, sandali. Sealed na sealed. Yeah. Okay? Dali lang. Lagyan natin ng tissue paper para kitang-kita po. Yan. Sealed na Yeah. sealed dapat. Yun. Mhm. Okay, Okay. Huwag kayo mag-alala. Green po yan. Hindi po silver, Okay, Green seal na po ako. Okay. So, yan po yun. Okay? Good. Sige. Yan. Ito din, madami din nagtatanong to, Doc, kasi nga, itong product na to, napapanahon talaga, Doc. Yan. Ano ba, Doc, ang role ng iProtect 24/7 sa mga droplet transmission? Yan, tulad ng COVID. Yan, since very evident. Binanggit natin kanina, pare ko, ulitin natin syempre. Kaya napakaganda nung sinabi mong yon. Okay? Pang-airborne po talaga ang iProtect 24/7. Kasi ang droplets po, tutukan. Okay? So, syempre po, yung chlorine dioxide niya, malalagpasan pag droplet transmission. Kasi diretsuhan yun eh. Okay? So, ulitin ko po. Kasi baka sabihin nyo, Doc, ba't ganun? Nagka-COVID pa rin ako, suot ko yung iProtect 24/7. Kasi nga, kung tutukan po yun, malapitan, wala tayong magagawa po doon. Because the main purpose of the iProtect 24/7 is to protect us against airborne kinds of pathogenic organisms. Yun po yun. Okay? Para maliwanag na maliwanag. Pero again, pare, may magandang role siya kasi nga, katulad ng sinabi natin, dapat makaiwas ka ngayon sa mga flu virus Tama, Doc. Di ba? Airborne transmission yan. So, makakatulong doon ang iProtect 24/7 because again, any kinds of respiratory manifestations or signs and symptoms, ang una namin ko consider, COVID. Yeah. Then we will test you kung talagang COVID nga o hindi. Yun po yun. Okay? Tama. Sige, Yeah. what else? Thank you, Doc. Yan. So, sa mga nanonood sa atin ngayon, it's your time na magtanong kay Doc V. Siguro just a reminder. Yan, nilabas na ni Direk. Yan, pag magtatanong po kayo, include this information para mas maganda yung sagutan ni Doc V. Yan, kasi minsan mahirap po mahirap magpacham. Yan, kung sa pagkain pwede magpacham, bawal. Brother Ian, ang hilig pa rin ng iba. Doc, pwede po magtanong. Diretso niyo na ako. Kasi tandaan niyo po, ang followers ng Facebook page ko po, hindi pa naman ganun karami. Nasa mga 11,000 pa lang po. Wow! Lahat yun pwede magtanong. Tapos magtatanong ka, meron pa iba, good morning, Doc V. Good morning pa, Doc. Good morning pa Pero nakakataba ng puso yung ganun pag binabati niyo. Pero again, your objective is to ask me questions about the products of the company so you go straight to the point po. Yeah. Yan ang gusto kong haba ng tanong ni Rose Barrett, pare. Yan. Okay? Diretso na natin to, Doc. Bueno mano, si Rose Barrett. Yan. Hello po, Doc. Dati po akong teacher. Ano po yun? Dati ko pong teacher na babae. 50 plus na po siya. Mataas po ang kanyang SGPT. Yan, 107. Di po siya uminom ng gamot dahil kapag iinom siya ng pababa ng SGTP, SGPT pala, tataas daw po ang kanyang kolesterol. Yan, kapag naman daw po iinom siya ng gamot para sa kolesterol, tataas naman po ang kanyang SGPT. Ang sabi daw po sa kanya ng doktor ay mag-exercise po siya. Yan, C24/7 ang tinitake niya. Nung nakaraan, ilang taon hanggang ngayon, twice a day po. Ano pong magandang idagdag? Ayan. Sister, ganito kasi yan your SGPT will reflect the function of your liver. Okay? And definitely, if your cholesterol level is so high, okay, it may of course affect your liver's function. Tataas ang SGPT.
So, what do we need to do? May mga gamot naman po pwedeng ibigay po yung doktor nyo na safe pa rin po even if mataas po ang SGPT. Okay, kaya nga po, kailangan po talaga ng matitinding test, laboratory test po. Ngayon, syempre, those medications, synthetic or herbal like our products, will be useless if you cannot control your appetite. Yun ang malaking factor. Kung malakas kayong kumain ng mga prito, french fries, hamburger, liempo, tapos chicharon, kahit hindi prito pero lechon naman po, okay, barbecue. Pag mataas ang cholesterol na kinakain mo, may hirapan talaga yung liver, pati yung gamot may hirapan. And pag tandaan nyo po ito, one thing that we hate, okay, to happen to your liver is if you will suffer from cirrhosis. Lalo na yung full-blown na po. Pag nag-full-blown ng cirrhosis yung irreversible yan, the only remedy for that will be a liver transplant. Huwag nating paabutin doon. So sa ngayon po lang po sinasabi na natin, ingatan nyo ang liver nyo, mag-diet po kayo, bawasan na yung mga taba-taba, okay? Then, do your exercises, drink lots of water, at pwede kayo mag-Colidus. You can take our product Colidus kahit pa once a day ka muna. Pwede po yun. You can go with Colidus, White Light, saka po Ultra H2 if you want. Plus, the medicine that will be given by your attending physician. Yun po yun. Yes, Doc. Okay. Yan. Thank you, Rose. Yan. Direk, meron ka pa ba nakikita? Ito, Direk, from Sirio Mariano. Doc, paano naman po ang visa ng anti-radiation natin? Ilang months po ba ang visa nito? Yan. Are you talking about the energy products of the company? Oo. Feeling ko, Doc. Oo. Lifetime yan. All of the energy products ba, Brother Sirio, according to our manufacturer, the anti-radiation properties or effect of this will be lifetime. Kaya hindi po tinatapon. Kahit po ito, although, yan o, lifetime yan. Okay, at ngayon po talaga sobrang dikit na ho niyan. Dati medyo natatanggal pa pero ngayon po napakadikit na po niyan. Okay? Yan, sige po. What else? For Sirio, lifetime yan. Ito naman, Doc, from Luchi Pantoja. Yan, good morning, Doc. Tanong ko lang po, ano pong magandang inumin kapag may symptom ng TB? Yan, di pa po siya nakakapagpagamot. Marami pong salamat. Huh? X-ray muna syempre. We need to confirm kung talaga po may tuberculosis. Okay? Kung talaga pong may tuberculosis. Pag meron na po, wala kayong choice kundi magpagamot. It will run for at least 6 months po. Yun ang gamutan po ng tuberculosis. There will be 4 different kinds of medications. Pero ngayon po, pinagsama-sama na sa isang tablet yon. So, depende po sa timbang kung 4 tablets ka muna or 5 tablets per day. Okay? Now, what else? Sandali lang may hasagutin lang ako. Yes, Doc. Okay. Yun, no? Yan. So, good morning po. So, again, guys, pag magka-question kayo, mag-ask kayo ng question, ha? Don't forget to include. Yan, pinakita na direct sa ilalim. Yan. Yan, si Mary. Lizo Novo. Yan, hello po. Yan, pare. Diretso natin. So, again, nagpa-x-ray. Okay, may TB, gagamutin. Ang tanong ngayon natin, pumapayat ba siya or may dugo ba sa kanyang plema? Either of the two. Pag sinabing opo, meron di ano tayo, complete saka si Supreme. Pero pag sinabi niyang, Doc, wala naman, may nakita lang talaga, may nakita po sa apical part ng baga ko, may na tuberculosis po siya. Okay, so sige, wala rin dugo sa plema. Good. Then, ang iinumin mo na produkto natin pang supplement mo, C247 saka si Supreme. Yun po yun. Okay? At eat all you can. Yun, ng healthy food. Yan. Okay, so yun po. Ayun ang pinakamadaling gawin to. Eat all you can. Basta ako, may mga pasyente ako, lalo yung mga COVID, sabi ko, eat all you can basta yung madadaling tunawin. Okay? Kasi kung mga prito-prito at may hirap ka, wag muna. Yan. Okay? So, sige po. Healthy pa rin dapat. Ito naman, Doc, from Alfie. Yan, Bila. Hello, Doc. Ano pong products natin pwede sa may fatty liver at may gallstone pa po? Yan. Salamat po. Regards from Osamis. Si Alfie. Hello, Sir Alfie. And regards from Osamis to both Sir and Doc B. So, Brother Alfie.
So again, anong SGPT? Yan. Yung kanina, di ba pare? It's almost the same eh. Anong Yes, Doc. SGPT? Kung pangit ang SGPT mo, complete. Okay? Isa-isa lang. Tapos, ultra H2 white light. Kung okay pa naman ang SGPT mo, okay, pwede ka mag-Colidus. Okay, Colidus C24/7 or complete. Pwede po yon. Okay? Pero kung tatanggalin na po yung gallstone, at inulit ko po, pag nag-cause na po ng severe pain yung gallstone nyo, wala kayong choice kundi tanggalin. Wala kasing gamot na pwede magpatanggal ng gallstone. Ulitin ko po yan. There will be no medicine that can remove the gallstone. Kasi sa sobrang liit po nung bile duct natin, pag dumadamp yung maliliit na stones, sobrang painful. Kung malaki naman babara, mas nakakatakot yun. Okay? Because that may lead to ascending cholangitis, which we would like to prevent from happening. So kung ooperahan na po, a week before the operation, wala na tayong mga produkto natin na may mga blood thinning effect like C24, Restore Life, Vidamax, Vidadrink, Colidus. Shift tayo ngayon muna sa complete muna po. After operation, pwede lang kumain, complete po muna ulit. Then a month after, kung gusto mo lang ibalik yung mga C24/7 mo, yung Colidus, pwede na po yun. A month after the operation. Yun po yun. Okay? Yeah. Ultra H2 white light, there's no problem with that. Pwede po. Gamitin po natin. Okay na okay po yun. Yan. Thank you for the question. Yan, Sir Alfie. Ito naman, yan, si Ma'am Luchi. Yan. Isa ko siyang client. Pinapatanong lang po kung ano pong maisuggest nyo food supplement. Meron daw nakitang spot sa baga. Mild pa lang daw po. Yan. Maraming salamat. Yun na yun. When you talk about the spot, that's tuberculosis. Okay? And katulad din sinabi natin, pumapayat po ba? May spot, may dugo po ba sa plema? Then you go for complete and C-Supreme. Kung wala naman pong dugo sa plema, hindi pumapayat, okay pa rin ang timbang, C24/7 and C-Supreme. Yun po. Yeah. Thank you, Doc. Yan. Maricel Sumoro. Yan. Isa po akong nursing ma'am. Pwede po ba akong uminom ng C24/7 or complete man lang? Kasi po may UTI at kidney history po ako. Uy, wait a minute. Ano yung kidney history? Kamusta ang creatinine? Since hindi pa natin alam ang kidney history mo, okay, kasi pag sinabing kidney history, are you talking about kidney disease? Pag sinabing history, ngayon ba okay ka na? Kung okay ka na ngayon, then you can take complete if you want. And Colidus and may choco. Pero kung mataas ang creatinine mo ngayon, wag muna. You go with Ultra H2 lang muna po. Kaya dapat klaro po tayo dun, sister, ha? You need to be clear with that. So you can message me through my Facebook page, or kung makakahabol ka pa ngayon, sabi mo ano yung kidney history, kailan nangyari. Ngayon ba, okay ba ang kidney mo? Yan yung gusto natin malaman. Okay po? Yan, sige. Yeah. Ito, Doc, from Easy Burn na Floor Wyatt. Yan. The Pagliflozin. Yan. Forxiga, 10 mg glycoside. Yan. 30 mg metformin, hydrochloride. Yan. 500 mg rosuvastatin, calcium. Yan. Lustatin 20 daw, Doc. Yan. Losartan, amlodipine, amlodipine. Yan. Vestinor, 50 mg, 5 mg. Doc, yan po ang maintenance ni Kuya. 65 years old na po. Mataas po blood sugar, cholesterol, at namamanhid po daw kamay niya lagi. At C-Supreme po, iniinom niya. Okay po ba yun, Doc? Pwede pa naman. Pero ang tanong ko, kamusta kidney mo? Kung okay ang kidney, kasi tandaan nyo, brad, basta kasi diabetic, sister. Okay? Ang unang tanong namin, kamusta kidney? Kung okay po ang kidneys, yan, okay yung binigay mo. Colidus, C-Supreme, good. Okay? Pwede ka ba nga magbigay ng Restore Life kung gusto mo eh. Pero kung pangit ang functions ng kidney, I'll go for Ultra H2 and white light. Kung pangit na. Pero kung okay pa po, diretso mo yan, tapos dagdagan mo ng Restore Life. Yeah. Good? Yun po yun. Si Burn of Floor yan. That will support. Okay. Ma'am Burn of Floor. Yan. Yan. Meron pa ba direct? Yan.
Yan, ito, Doc, Maricel Bisomoro. Hello po, Doc. Isa po akong nursing ma'am. Kanina, Doc, kanina, Ate Sandy, yan po yung tinanong niya. Yan. Okay. Nagtanong na yan, Ate Sands. Yan, ito, Doc, from Darwin. Yan, great day po. Ask ko po ano maganda product para sa tropa ko. Yan, na may gastric cancer. Tropa talaga eh, no? Okay, Darwin, para sa tropa mo. Okay, unang-una, gastric cancer. Same question. Pumapayat ba? May dugo ba sa pupo? Pag sinabi mong meron, pumapayat, go for complete and C Supreme. Pero pag sinabi mo namang, Doc, okay pa naman yung katawan niya, hindi pa siya pumapayat, wala naman dugo sa pupo, then I'll go with C24/7 and C Supreme. Yun po. Okay, so klaro tayo din ha. So yun yung basic question po na dapat may tanong mo sa tropa mo, sa kaibigan mo. Okay? And inulit ko pa, Ultra H2 and Whitehead, if you would like to add those products, pwede. So when you give our products C24/7 or complete, give it once a day initially on the first week, add 1 capsule per week hanggang mag 1 on the third week, then give me an update through my Facebook page, Dr. Bush Villena or Doc V. Yun po. Thank you, Doc. Yan, Darwin, get well soon sa tropa mo, Brad. Yan, ito Marian, Dating Ginoo. Yan, Dating Ginoo. Alin pong products natin yung pwede po for digestion na pwede 21 years old girl. Reseta ng doktor niya, last check-up po is suppository at Lactulose, Dufalac. Yan. Dufalac. Then, Dufalac. Yan. Then sabi po, kain rin ng papaya to help na rin po ang so ang problema nito pare kay constipated. Oo, constipated to. No, hindi talaga indigestion. Constipation ang problema niya. Kung tatanungin mo ako about constipation, I'll go for Colidus saka burn meal replacement shake. Kasi maraming fibers yung mga yon. Yung Colidus naman po, para medyo makatulong, para medyo dumulas yung poops. Okay? Pero kung fibers ang pinag-uusapan, I'll go for burn meal replacement shake. Pwede ka rin magdagdag either C24/7 or complete. Yung pong mga yon. And definitely, you have to drink lots of water. You have to eat fruits and vegetables. Yun po ang usapan lagi. Tapos, ganito yan pare. Sa umaga, pagkagising nyo, drink a glass of water. Preferably warm. Then, eat a hot meal, a hot breakfast. Relax first for a few minutes. Once you feel the urge to defecate, you have to go straight to the comfort room and defecate. Kasi pag nagmamadali kayo, sympathetic stimulation. Yung intestines natin, medyo hindi nag-move ng maganda. Pero if you will be resting after you eat, okay, hot meal dapat, yung inyong intestines, gagalaw yan ngayon. Okay? Hanggang once you magkakaroon ng peristalsis. Pag naramdaman mo na po yung urge mo to defecate, go to the restroom na. Yun na. Mas magiging madali po yan. Dapat magkaroon ka ng normal bowel habit. Okay? Na para hindi magkaroon tayo ng problema sa pag-poops natin. Ako pare, aminan tayo, pag hindi ako nakapag-move ng bowel sa umaga, siraan tiyan ko sa hapon. Wow. Yeah, yun eh. Kaya nga iba sabi ko, pinagpala kayo. Yung anytime they would like to defecate, nakaka-poop sila. Ako dapat sa umaga kasi kung hindi, siraan tiyan ko sa hapon. Wow. Ganun po. At yung iba naman, twice a day, thrice a day pumupo, okay din yun. Mas okay yun. Because remember, we eat 3 times a day. Ang talagang normal number of defecation per day will be 2 to 3 times. Ako, twice. Usually, ako twice. Okay, pero once a day is good enough. Pero pare, paano kung normal ang pag-poops niya? Tapos, bigla naging twice every 2 days na lang. Maya-maya every 3 days na. Ngayon, once a week na lang. Sabi niya, parang sa tubig. Hindi ho. Okay? Delikado ka na doon. Kasi, number 1, constipation lang ba talaga? Or, nagkakaroon na ng mga bukol sa daanan ng pupo. So, kailangan maklarify yun. Kaya nga, if I were you, I have to eat a fibrous meal. Okay? Kami ngayon ni Dr. Villena, we're contemplating of
yung mga brown rice, red rice, or black rice. Iniisip namin yun. Kasi nga, High in maraming fiber. fiber dyan eh. Yeah, it will be good for the body. Yun po. Wow. Okay? Sige, Yeah. pare kayo. Thank you, Doc. Yan. Another, ganda yun, Doc, ha? Ganda nung sinabi mo, ha? Bowel habit. Normal bowel habit. No? Yeah. Kasi bowel movement na bowel habit. May habit din dapat. Yan. So, Oo. Gucci. Yan. Thank you po, Doc. Wala po siyang nararamdaman. Nakita lang daw po sa x-ray may mild spot. Nakita may symptoms. Wala po siyang phlegm. Di po inuubo. Yan. Maraming salamat po. Hindi po siya pumapayat. Wala rin pong nakikitang bleeding sa phlegm. Yan. Good. Thank you so much po, Sir Ian, Doc. C24/7. C24/7. C Supreme. If you would like to add Colidus pa, pwede pa rin. Ayos yun. Yung tatlo. Okay? C24, C Supreme, Colidus. Yeah. 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 Thank you, Ma'am Lucy. Yeah. Bigla na dumami mga nagtatanong pare. Brother from Rwanda, Doc. Yan. How are you, brother? Kondimana Eugene. Yan. Coach Ian, a lady who has fibroids. Okay. And conceive a child for 1.5 months. And what are best product for her, Doc? Yeah. Thanks. Watching all the way from Rwanda. Wow. Brother Eugene, we need to pray that the size of the myoma will not increase. Okay? And that will not cause bleeding. This is a problem for those ladies who are pregnant, but at the same time are suffering from myoma or fibroids. By the way, for our Filipino listeners, when you talk about fibroids, it means myoma. Okay? That's the common term used in Africa for myoma, that's fibroids. Okay? Or a tumor inside the uterus. Okay? Now, brother, we can only give once a day of complete for your client, and she needs to have a constant or a continuous consultation with her OB/GYN, and ultrasound will be requested every now and then. If the size of the myoma or the fibers is not increasing, or if it is decreasing in size, hopefully it will not. Okay. Complete. Yeah, only complete, brother. I'm sorry, but that's the only product that we can recommend so far for your client. Okay, once a day only. Yes. Yeah. Thank you, Brother Eugene, our leader from Rwanda. Yan. Ito, Doc, balik tayo Pilipinas. Yan. Karen Morgado. Yan. Tanong ko lang po if ano pwede maging gamot sa Hepa B po. Reactive po, sabi kasi ni Doc, pag habang buhay na daw po yun, wala daw po gamot kasi nasa dugo na daw po yun. Okay. Again, if your objective is para bumaba yung titer, okay, may binibigay po ang mga doktor, ang mga gastroenterologists or hepatologists. If I can recall it right, Cefix, once a day for at least a year binibigay. Okay? Minsan 6 months, pero usually 1 year. Pero may guarantee ba yun na mag-normalize yung titer? 50% o 50% hindi. But will the virus remain inside your body? Yeah. Okay, yun po ang problema. Kaya nga po talagang, to be specific with this, wala talagang gamot ang COVID. Ay, ang COVID, no. May binabasa kasi ako ang HEPA. Okay, ang COVID meron, ang HEPA po, wala. Ang HEPA A, self-limiting. Pero ang HEPA B, C, D, okay, yan po yung mga talagang matagal mag-i-stay sa katawan natin. Yung po ang malungkot na balita po doon. Okay? So, bawal mag-alcohol. Okay? Kasi lalong hihina po yung kanya pong liver. Dapat po talaga healthy living ka na po. Okay? Healthy lifestyle. Para po hindi po mag-worsen yung condition po ng kanyang atay. Yun po yun. What products can we give? Well, kung hindi naman po apektado pa masyadong SGPT, you can give complete. Pero kung mataas na po yung kanyang SGPT, I will recommend white light saka ultra H2 po. As a supplement. Hindi po as a medicine, as a supplement to the medication that will be given by the hepatologist or the gastroenterologist po. Yun po yun. Yeah. Tama na. Yan. Thank you, Ma'am Karen. Yan. Ito naman, Doc, from Riza May Temporada. Yan. Doc, good afternoon po. Meron kasi akong nararamdaman na bukol sa left breast ko. Palagi rin namamanhid likod ko. Tsaka may concern din po ako
sa heart ko kasi pag masyado akong hinihingal, nahihimatay ako. Masyado rin akong emotional. Yan. Symptoms po ba yon na may sakit ako sa puso? At okay lang ba magpa-vaccine ako na may ganyang nararamdaman? Yan. Thank you po. First things first, bukol sa left breast, nakita ka na ba ng surgeon na mammograph na ba yan o mammography o mammogram? Okay? Inulit ko po ito, walang biro. Pag well-endowed po ang breast nyo, sabihin, may kalakihan, mammography x-ray yon. Kung medyo may pagka-flat-chested po tayo, ultrasound of the breast, yun po ang gagawin doon. So, first things first, alamin natin talaga kung may bukol na makikita. Siyempre po, kung nakapanyo naman po, more or less, para malaman natin yung size. At yung figure mismo po, yung forma nung bukol. Kung yan ba ay cancerous o hindi. Okay? Next naman po, mahirap kasi kung hinihingal ka ba talaga. Ano ba yung hingal mo? Ikaw ba nag-exercise dati? Okay, kumakalabog ba? Pag emotional kasi talaga, the only remedy for that is for you to relax. Okay? Pero, syempre, kailangan ma-ECG po tayo. Okay? Yeah. Kailangan ma-ECG po talaga tayo para po maganda po yung ating maging diagnose ng doktor. Kung normal ang ECG mo, again, dapat relax ka lang. Pero kung may findings pang ECG, yun na. Magagamutan po syempre yon. Mahirap mag-speculate. Sabi nga po ni Brother Ian kanina, mahirap pong sumamba. Okay, ayaw namin mag-speculate. Yung manghuhula kami, ayaw namin nun. Gusto namin specific po talaga. Okay? Kung magpapavaccine po kayo, there will be a doctor doon po sa mismong vaccination area. Pero you have to be honest. Kasi yung doktor po yung nagtanong po will only rely on the things that you will be able to share to him. Kung ano yung confess mo, yun lang po yun. Kung hindi mo sasabihin yung totoo, hindi kasalanan po yun ng doktor pag nagkataon. Maliwanag po. Yan naman po yun. So go to your doctor, ECG kung ako tatanungin mo, and other laboratory tests, pwedeng electrolytes po, tapos yung mga cholesterol, tapos mammography, para makasiguro po tayo. For the time being po, you go with complete and C-Supreme po. Yun. Okay? Yan. Riza May, thank you. Yan. Eva May. Yan. Hi, good morning, Doc. Ano po pwede na supplement sa 78 years old na mild stroke po siya at may high blood? Yan. Ito po ang gamot. Yan. Clopidogrel, 75 grams. Yan. Carvedilo. Yan. 25 grams. Yan. Yan. Yan, Doc. Tapos, piracetam. Yan. 800 gram. Citolin. And Neurocol. And 500 grams. Okay, so meron po tayo sa brain, yung mga citicoline po. Tapos meron naman po tayong for hypertension, yung clopidogrel naman po. Malamang po siya, ang kanyang stroke, clot. Okay, kasi nga po may clopidogrel kayo anti-thrombotic po, tawagin natin. Okay? Since mayroon kayong clopidogrel, I'll go for a complete and complete po muna tayo. Once a day, every week, add 1. 111 will be good enough. Isang Colidus. Okay, saka po isang C-Supreme. Yun po yung mga preferred products ko po sa kliyente nyo. Yun po yun. Yan. Thank you, Ma'am Eva May. Ito naman, Doc, from Perla Sargado. Yan. Doc, ang tanong ko, yung pamanhid lang at may infection ng kidneys, left and right. Yan. Yung pamamanhid lang. Ha? Anong infection sa kidney, mataas ba? Okay. Yun yung mga katanungan na kailangan natin. So kung may infection po tayo, number 1 po, kung meron tayong feminine wash, avail of the feminine wash, pero bigyan mo ko ng resulta. Okay? You give me the results. Okay? Kung mga UTI po at okay pa naman ang function ng kanyang creatinine, complete will be good enough. Complete and feminine wash, then if you can buy Ultra H2 and white light, bakit po hindi? Pwede rin. Drink lots of water. Hygiene is very important. Okay? Kasi yung iba para kaya nagkakaroon ng UTI, tamad uminom. Yung iba naman tamad umihi on time. Yung iba naman medyo yung hygienic practice niya hindi maganda. So yun po yung mga kailangan nyo muna klaruhin. Okay?
Siguro, Doc, before we end, mga last 2 questions. Yan, di natin namalayan yung oras. No? Last 2 questions. Yan. Medyo inagahan po talaga namin kasi nga po, debut ko ho ngayon eh. Kaya medyo napaga tayo. Pero next week po, back to ano tayo, regular time slot po tayo. Hindi po kasi, Doc. Ito, Doc ho ngayon eh. Ito from Gina Malar. Yan, tanong ko po, Doc, may client po ako na paralyzed po ka ng katawan niya. Nabigyan ko na po ng 222. Yan, ng complete dahil naka 2 weeks na po siya. At on din po sa Colidus. Yan, same procedure. Ano po? Ganun din sa Colidus? 222 ka rin sa Colidus? Oo, 222 din daw. Wali. Ano pong tamang isabay ko dito? Kaya po nagkaganito ang patient dahil na tulog ng busog at lasing pa po. Tapos umuungol na po ng after 12 hours ng pasukin ng mamaya sa room niya. Yan. Kaya isinugod na po sa ospital. Sa ngayon po, nakaka-recover naman na sa binigay na complete at Colidus. Ayaw po pa inumin. Yan, medyo nabitin yung... Unang-una po, sister, ang Colidus mo, ang maximum niyan 3 times a day depending on the amount of, or on the level of cholesterol. So you will not go beyond 3 times a day sa Colidus. Yeah. At alamin natin ano ba ang dahilan ng kanyang stroke. Kung bleeding yan, hindi ka muna magbibigay ng Colidus. Kung clot, pwede. Dapat klaro sa ating lahat yun ha. Ang complete, hindi ka agad magtutututu. You have to follow the algorithm po. Once a day, every week you add 1. Ganun po ang proseso. Okay? Inuulit ko po, mas maganda po kasi we follow the algorithm para po, because that's the one being recommended by the company. Okay? Together with, of course, the medications given by the doctor. Yan po yun eh. Okay? Yeah. So, isa pa po. Kung may blood thinning synthetic medication po siya nabigay ng doktor, ang Colidus mo hanggang once a day lang. Kaya, linawin natin, Gina, ha? I'm sure you're listening. Balikan mo yung kliyente mo. Ask about the medications, present medications given by the doctor. If he happens to have the result of the CT scan, isend nyo sa Facebook page ko para magkalinawagan tayo ng maganda. Okay? Pero inulit ko po sa lahat po ng ating leaders, the maximum dosage for Colidus will only be 1, 1, 1. We cannot go beyond. Okay? At kung may bleeding nakasama po, once a day lang po ang Colidus. Kung may bleeding ang dahilan, ni Colidus po hindi ko muna ibibigay. Kung may blood thinning synthetic medication pero walang bleeding, pwede ka pa magbigay ng Colidus. Pero kung may bleeding po, huwag mo na rin po magbibigay ng Colidus kasi nga po may blood thinning effective po siya. Yeah. Okay po dapat klaro tayo doon. Okay? Yes. So yun po. Yeah. Thank you, Doc. Yan, thank you, Ma'am Gina. Yan. Last question, Doc, from Marian Dating Ginoo. Yan, one more, Doc. Yan, if ang patient po is lamang yung puti sa pulang dugo, yan, alin pong products yung pwede? 46 years old, kakapacheck up lang po. Kaya di ko pa alam yung gamot na nireseta. OFW here in Hong Kong po. Lamang ang puti sa pulang dugo. Are you talking about cancer, leukemia? Klaruhin natin, sister. So since dugo ang pinag-uusapan natin, I'll go for complete muna po. Saka C-Supreme, isa lang pong C-Supreme. Then you go with a low dose of complete muna. Then, send nyo po sa akin yung resulta po. Gusto ko malaman yung resulta po ng CBC niya and other tests done on the client. Okay, tapos po yung mga gamot po at ano po yung suggestion po ng doktor at ano po yung diagnosis so far ng doktor niya sa kanya. Yun po yun. Okay po? Okay, good. Thank you, Ma'am Marian. Yan, Doc. Natapos na naman tayo sa isang full of knowledge na virtual consultation. Yan. And I hope and I pray na lahat ng nanood sa atin is naliwanagan at nabigyan na naman ng bagong perspective about how wonderful our products are at kung paano nyo siya i-share sa mga clients na meron po kayo. Yeah. Very good.